Article 1173. The fault or negligence of the obligor consists in the omission of that diligence which is required by the nature of the obligation and corresponds with the circumstances of the person, of the time, and the place. When negligence shows bad faith, the provisions of Article 1171 and 2201, paragraph 2 shall apply. If the law or contract does not state the diligence which is to be observed in the performance, that which is expected of a good father of a family shall be required. According to Article 1173, ang fault or negligence ng obligor ay nangyayari kapag hindi niya na-exercise yung diligence na nire-require. And itong required na diligence is magbe-base siya sa nature of the obligation and sa circumstances ng person, time, and place. So, ang gusto ko lang naman sabihin is that may mga factors tayong kailangan i-consider para masabi nating naging negligent ang isang tao kasi nga, negligence is a question of fact. So, depende siya sa situation and sa mga information. So, ito, factors to be considered. So, una na dyan yung nature ng obligation. So, itong ating gasoline boy, so habang naglalagay siya ng gasoline dito sa car, naninigarilyo siya. So, pag naninigarilyo ka, habang kapit mo is flammable na material, so masasabi natin na may negligence dito sa part ng ating gasoline boy. So, second, circumstances of the person. Ngayon, itong security guard natin, ano lang siya, mga 25 years old lang siya. So, nasa prime pa siya ng kanyang life. So, healthy siya, pero yung pagtulog niya while on duty, considered yan as negligence. Since very healthy, very young siya, so dapat hindi siya natutulog. Kaya nga siya kinuha kasi bata pa siya, alam na kaya niyang magpuyat, ganyan. So, depends on the circumstances of the person. Third, circumstances of time. So, ito naman, pag nagda-drive ka sa gabi, tas hindi naka-on yung headlights ng sasakyan. So, considered yan na may negligence. Pero kunwari, for example, sa umaga, kahit hindi mo buksan yung headlights, okay lang. So, circumstances of time. So, paggabi, kailangan bukas yan. Or else, mako-consider natin na may negligence on the part of the driver. Circumstances of the place. So, ito, as you can see, etong ating bus, so, pag nasa highway, pwede siyang tumakbo 40 to 100 kilometers per hour. Pero pag nandito siya sa school zone, kailangan 20 kilometers per hour lang. So, pag tumakbo siya ng 40 to 100 kilometers per hour, considered siya as negligent. So, masyadong mabilis yon. So, dapat 20 kilometers per hour lang pag nasa school zone. When the negligence shows bad faith, the provisions of Article 1171 and 2201 paragraph 2 shall apply. So, balikan natin yung mga article na yon. So, ito yung Article 1171. Responsibility arising from fraud is demandable in all obligations. Any waiver of an action for future fraud is void. Second paragraph naman to ng Article 2201. In case of fraud, bad faith, malice, or wanton attitude, the obligor shall be responsible for all damages which may be reasonably attributed to the non-performance of the obligation. So, sabi ng Article 1173, kung may bad faith daw, mag-a-apply tong Article 1171 tsaka tong Article
So, 'pag yung 'di ba alam natin yung negligence, hindi siya sinasadya, hindi siya intensyon. Pero kung yung negligence may bad faith, so bad faith ibig sabihin, hindi lang siya simpleng pagkakamali. So, intention talagang gumawa ng masama. So, puwedeng gusto mo talagang makasakit ng tao, manlamang o manloko, iko-consider natin 'yan na parang fraud. So, demandable in all obligation and any waiver of action for ah, 'yun, demandable in all obligation. Kasi 'di ba nga sabi natin ang negligence, ano siya, may discretion siya ng court. So, yung kunwari for example may babayaran, puwede pa yang i-adjust ng court. So, puwedeng bumaba o puwedeng tumaas. Pero 'pag fraud, kung ano na, yun na. Hindi binibigyan ng discretion ng court. Hindi puwedeng ibaba, i-adjust. So, ang treatment natin 'pag yung negligence may bad faith is parang fraud na rin ang treatment natin diyan. If the law or contract does not state the diligence which is to be observed in the performance, that which is expected of a good father of a family shall be required. Kinds of diligence required. So, para malaman natin kung may negligence, dapat alamin muna natin anong diligence ba yung required. So, una, that agreed upon by the parties, orally or in writing. So, kung may pinag-agrihan daw yung mga parties, orally or in writing, so pwedeng yun na masunod. In the absence of stipulation that required by law in the particular case. So, kung walang stipulation, walang agreement. So, kung may sinabi naman ang law, kung anong degree of care ang i-exercise, then yung law ang masusunod. If the contract and law are silent, then the diligence expected of a good father of a family. So, kung wala namang sinabi ang contract or ang law, so silent, walang sinabi. So, ang i-exercise na diligence is diligence of a good father of a family. So, ordinary care lang ang kailangan. So, for example, may agreement. So, ang agreement, diligence of a good father of a family lang i-exercise. Ngayon, sabi naman ng batas, ang kailangang i-exercise is extraordinary diligence. So, ano dito sa dalawa ang masusunod? Yung agreement ba, yung stipulation, o yung sinabi ng law? So, ang masusunod itong extraordinary diligence, yung sinabi ng law. Paano kung ganito? Sabi ng stipulation, extraordinary diligence. Sabi naman ng law, diligence of a good father of a family lang. So, anong masusunod dito sa dalawa? Yung batas ba? O yung stipulation? So, ang answer yung extraordinary diligence. So, ibig sabihin lang pala kung ano yung mas mataas na diligence, yun ang masusunod.